Agrikultura, agrikultura, masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura, maunlad na. Ang success story namin ngayong linggo ay nagpapakita lamang na malaki ang magagawa ng lokal na pamahalaan para sa ikauunlad ng agrikultura. Ang farm na kinaroroonan namin ngayon ay nagsimula sa pamamagitan ng Ilocos Sur Super Chicken Dispersal Program ng Provincial Governor dito. Naisipan natin itong project na to nung nanalo tayo ng 2 awards sa region, yung Best Poverty Reduction and Nutrition Banner Award. So nag-isip ako kung ano yung programa na masustain itong 2 awards na nakuha natin. So ang naisipan ko, yung pag-aalaga ng manok na ang tawag na natin ngayon, Ilocos Sur Super Chicken. Dahil mabilis lang tumapalaki and wala kang gagastusin, basta masipag ka lang. Ang imported na Saso chicken ay binibili ng maramihan ni Governor D.V. Savellano mula sa isang supplier at pinalalaki ng 21 days bago ipamahagi sa mga kwalipikadong miyembro ng barangay. Ang gagawin lang dito, yung mga recipients natin, kailangan i-organize nila yung grupo nila na mag-aalaga nito, at least 25. Then, kailangan meron silang indigenous na bakod, fence, and meron din silang indigenous na yung na lilim nito para wala silang gastos. Then, after that, they will undergo a training. Then, after the training, bibigyan namin sila ng 100. Before we applied for these chickens, we made a kulungan. We made a kulungan for them to stay so that they can exercise. They have sunlight also, give them enough rest. Ikan natin. Itong mga ibang nabigyan ko na nagsaol na sa akin na 8, in 50 days nakaka 3 kilos sila. Pero ang re-require ko lang, dapat 2.5 kilos lang ang isaulin nila. Ang ina-advise namin yung nagre-raise ng Saso Chicken, yung project si Governor. After 2 weeks, nagpapakain ng starter, siyempre. Tapos after 2 weeks, nagpapakain ng mga damo, yung tira-tirang kanin, yung mga leftover, yung sira-sirang prutas. Para hindi ma-stress yung manok, haluan mo yung tubig, yung inumin ng brown sugar. Para hindi ma-stress. Kung nasa daan ka, malayo pang pupuntahan mo, pwede yung pakwan. Hadi mo yung pakwan, ibigay mo lang sa manok. Yan sila, para hindi may stress. Suma total, kung mas mabilis marating ng native chicken ang sapat na timbang bago maibenta, higit namang menos gastos ang Saso. Madali ring makita ang tubo mula sa Saso. If we count all our expenses, yung 100 chicks, we spend around 6,000. And if we sell them at 100 per kilo, you can guess how much we have 3 or 4. Nakatulong sa amin kasi we have work, we have money, and we have food also. Ako'y dating OFW at that was way back 1990. So mula noon nagtanim ako ng mais at saka nagtanim din ako ng pallets ng mga iba't ibang gulay na makikita natin ngayon dito sa paligid ng aking farm. Ang premyadong magsasakang si Mang Nestor Urbiel ay isa sa mga masigasig mag-alaga ng Saso. Bago pa lamang siya sa Saso Chicken Racing, pero ngayon pa lang ay may inaabangan na siyang development. Gusto kong paitlogin po para mapakinabangan yung itlog dahil ang locality namin ngayon may shortage ng eggs. Nag-aalaga rin ako ng turkey,
mga kambing, mga native chicken. Pero itong sa Soneto, itong latest kong project ngayon. Sa farm na ito, pinatutunayan ni Mang Nestor na karapat-dapat siyang maging Gawad Saka Awardee at kasapi ng Most Outstanding Farmers Association sa lalawigan. Maraming oportunidad ang naibigay at binibigay ng Techno Demo Farm ni Governor Savellano sa kanyang mga kababayan. Ang pinaka-latest ng pagkakataon ay ang pagbibigay ng dagdag na kita mula sa Saso Chicken Racing. Lahat ng mga farmers dito sa Ilocos Sur, lalong-lalo na dito sa Barbarit, gusto naming magpasalamat kay Governor D.B. Savellano sa pagbibigay niya ng additional income sa mga farmers. Lalong-lalo na itong Ilocos Sur Saso na ito. Ay malaking tulong sa amin, lalong-lalo na yung mga mahihirap na mga typical farmers na mga kasama ko dito. Nagbibigay ng tulong, hindi lang sa ulam, kundi sa mga iba't iba pang gamit sa pamilya. Ang nakikita kong future ng proyekto na ito ay uunlad talaga ang farmers dito. So ngayon, meron tayong ganitong programa, more or less almost 50,000 na CCO na mamimigay natin. So mas napapagaan sa kanila yung supply ng manok. And even in 5 months time, mangingitlog na itong mga to. Dahil sa malaking potensyal ng Saso Chicken Program sa pamilihan, umaasa ang provincial government ng karagdagang suporta mula sa national government. Nalaman ito na programa ng NABCOR, yung National Agribusiness Corporation. Binisita na nila to and sabi nila, meron daw silang gustong bumili sa Japan. So ngayon, kinakausap ko itong mga suppliers natin na dapat i-maintain natin na dapat itong mga manok na ibibigay natin dapat organic dahil yun nga ang kailangan nila. And I think papasyalan naman sila dito para i-presenta na nila yung magiging kasunduan. As of now, satisfied ako at magkaroon lang ako ng pondo. Siguro gagawin ko mga kahit 5 o 10 asosasyon pabibigyan ko kada barangay. Ang pamamahagi ng mga Saso Chicks ay bahagi lamang ng mas malawak na proyekto ni Governor Savellano na naglalayong mabawasan kundi man tuluyang masugpo ang kahirapan sa lalawigan. Ito ay isinasagawa sa isang cotton farm na dinevelop ng gobernador sa Barangay Labnig, San Juan, Ilocos Sur. 2 taon na ang nakakalipas. Itong demo farm na to, araw-araw na nadadaanan ko for 25 years na mula nung huminto yung field cotton natin, yung pag-produce ng cotton. Sabi ko, sayang tong lupa na to. Kailangan makipag-usap ako sa Department of Agriculture na gawin ko siyang demo farm. Para kasi naniniwala ko na dapat leadership by example. Na kung ang gobernador nila kaya nila magtanim ng ganito, mag-develop, mas kaya pa nila dahil mas magaling sila, mas experienced sila. So yun ang gusto kong mangyari dito sa demo farm na to. Mula sa 16 hectares, ang area ay napalawak na sa mahigit 26 hectares. Dahil dito, nakikinita ng gobernador na ito ay magiging isang Economic Agricultural Tourism Zone. Bukod sa Saso Project, namamahagi rin ang local government ng native na baboy at kambing na ginagamit sa breeding o pagpapalahi. Mayroon ding taniman ng sari-saring gulay at prutas.